Ito na po ang mga headlines na rumoronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Investigasyon sa sinasabing maanumalyang flood control projects sinimulan na ng Senado, isang gobernador may panawagan. Ronda Pilipinas. Presyo ng ilang pangunahing bilihin muling tumaas ngayong buwan. Ronda Pilipinas. DOH nananatiling nakaalerto sa kabila ng pagbaba ng kaso ng leptospirosis. Ronda Pilipinas. Mga lider ng iba't ibang bansa nagpulong sa White House. Ronda Pilipinas. Creamline Cool Smashers humataw sa ika-18, ika-18th po na podium finish sa Premier Volleyball League. Ronda Pilipinas. Umalis na po si Juaning sa PAR pero may LPA na naman sa labas ng bansa. Ang tanong, magiging bagyo ba ito? Alamin mamaya sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Reklamo ni Bella Padilla, inaksyonan agad-agad ora mismo ng Bureau of Customs. Ronda Pilipinas. Tinakluban ng plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang pagpapakita ng concern ay pagdisguise o pagdidisguise lang para makapanghimasok sa buhay ng iba? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. DSWD maglalabas ng mga bagong ID para sa mga Persons with Disability o PWD. Kumpirmahin natin mamaya kung fact or fake! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuesday. Mga 3 hours ang intro ng kanta. Yung mga hindi nakapakinig kanina, maririnig nyo ulit to. Kasi ako'y may... Yun, oh. Yun, oh. Yun. Mga gangster dyan at nagpapaka-gangster sa kalsada. Yan ang problema ho natin. Ang title ng kanta ay Moon, pero ang makakapukaw kasi ng pansin dyan sa mga bagets yung road trip, broom broom, tsaka skirt skirt. Bakit ko sinabing road trip, broom broom at skirt skirt? Ito nakwento ko na ito kanina nung Pinoy Gising. Uulitin ko na lang po ang aking obserbasyon at panawagan dito. Kapansin-pansin po over the past few weeks, over the past month, hindi lang po basta tumataas, hindi lang basta sumisirit. Dumarami na po ang mga motoristang, ano pinag-uusapan namin ni Anton kanina na kamote! Ayun, dumadami na po ang mga motoristang kamote. Hindi lang po dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayan po ang problema ngayon. Ay, ako po'y napakwento nga kay Ma'am Juday. Sabi ko kung kaya natin na, alam ko gusto makausap ka po ni Bossing ang LTO, ang Land Transportation Office, pero hinihintay pang sumagot. Sabi ko kahit DOTR sana para gusto ko lang malaman na baka mamaya
Meron na ba silang komprehensibong plano o meron na ba silang mabilis na action plan? Ika nga na action plan, talagang action agad para malaman at maibsa at tuluyan ng maputol o matigil ang paglaganap ng mga kamoting driver at kamoting rider. Yung iba ho kasi ngayon, ito yung problema sa ibang mga rider at driver. Akala ho nila yung lisensya ay karapatan. Ang akala nila pag binigyan sila ng driver's license, kanila na ho ang kalyo, parang permit niya na angkinin ho nila yung kakalsadahan natin. Hindi lang ulit sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng ating bansa. Alam ko, pinaalalan to ng ilang mga content creator na mga nasa law enforcement agency din na ang driver's license po ay isang pribilehiyo lamang. Isang privilege lang po ito na ibinigay ng ating pamahalaan dahil na-deem nila tayo na worthy na makapag-drive ng motor vehicle sa kakalsadahan ng ating bansa. Hindi nga, yung license nga natin, hindi naman lahat ng bansa ina-acknowledge to. Kasi di ba may mga ibang lisensya, for example, United States. Kung ikaw po ay may driver's license ng US, pwede kang mag-drive dito gamit yung passport, yung lisensya mo sa US within 1 month ng iyong stay. So for the first 30 days na nandito ka, kung ikaw ay may lisensya ng driver's license ng US, anumang state yan, pwede ka pong magmaneho gamit yung lisensya mo sa US. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung may ganung deal din sa ibang bansa. Pero nakakaya, di ba? Kasi tayo mismo sa sariling bayan natin, hindi natin nasusunod. Ultimong batas na ordinaryong batas, hindi kaya batas trapiko. Pero pag pumunta ho kayo sa ibang bansa, tinitiyak ko sa iyo, Pilipino po ang unang-unang sumusunod dahil natatakot na magkaroon ng violation o ng kaso sa ibang bansa. Sana yung takot na ganun para sumunod o yung takot para sumunod sa tama meron din dito sa bansa natin para hindi ho tayo pare-parehas na peperwisyo sa kalsada. Kasi di ba, kamote driver o kamote rider, hindi ko sinasabing lahat kamote driver o kamote rider is equals to aksidente. Malamang sa malamang, equals to aksidente yan. Kaya, sana matuto na tayo para hindi lang basta traffic ang maibsan, pati na rin yung aksidente sa ating kakalsadahan. Ayun! You're a gangster on a morning. Magandang araw, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Skirt. Kayo po ay nakikinig na ng programang Ronda Pilipinas. Live na live po sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga listeners natin sa RPN Radyo Ronda. Magandang skirt morning sa inyong lahat. At sa ginagawang radyo ka ng mga TV sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Isang oras na balitaan ng ating pagsasaluhan hanggang 11 in the morning sa ngalan po ni Dennis. Kaso lang ang malala, nadapa sa katingala. Ano yan? Sa kapunta to the moon, road trip. Brum. Skirt. Ayan, Mr. Road Trip din yan, si Boss Dennis Antenor Jr. Ako po, si Daryl Justice. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, dapat nang itigil ang sisihan. Yan po ang panawagan ni Isabela Governor Rodito Albano III kaugnay sa sinasabing anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Aminado si Governor Albano na halos lahat naman ng opisyal ng pamahalaan ay may pagkukulang pagdating sa implementasyon ng mga proyekto, bagay na dapat tanggapin at solusyonan na halip o sa halip po na manisi. Binigyang diin ng gobernador na wala namang patutunguhan kung palaging magtuturo at sinisira lamang nito ang kumpiyansa ng taong bayan sa mga inihalal na opisyal. Samantala, tiniyak naman ni Albano na handa siyang humarap sa investigasyon kung ipapatawag siya ng Senado o Kamara makaraang pumangatlo ang Isabela sa mga lalawigang may pinakamaraming flood control projects. Tama na yung CCL Upo lang tayo. Alam naman natin yung pagkakamali. Ilang taon na tayo nakaupo dito Umupo tayo mabuti at pag-usapan kung ano ba yung Kasi pag sisimo yan, masisira yung kumpiyansa ng tao. Masisira yung kanilang tao sa yung mga halal na at saka yung mga institusyon natin. Katulad ng DPWH, COA, at saka yung mga institusyon yan, masisira yung tiwala nila. Once na masira na yung tiwala nila, magkakaroon na ng decay ng mga institutions na yan. Wala na mangyayari sa atin. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Isabela Governor Rodito Albano III sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Suwabe. Ayos yan Kumpiyansa naman po si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may mapapanagot sa kanilang investigasyon kaugnay sa mga sinasabing maanomalyang flood control project sa ating bansa. Partikular na tinukoy ni Congressman Ridon na posibleng makasuhan ay ang mga may kinalaman sa construction
construction firm na may maliit na kapital pero nakakuha ng bilyong-bilyong pisong mga proyekto. Kabilang ang MG Samidan sa 15 kontraktor na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na tumanggap na mahigit 100 billion, hindi milyon, 100 billion pesos na kontrata mula sa kabuuang 545 billion peso na flood control projects. Yung pinaka low-lying fruit dyan sa investigasyon na yan, yung parang Pharmaline na kumpanya. Yung base sa Mountain Province, yung 250,000 lang yung capitalization. Low-lying fruit yun kasi yung Pharmaline na panagot yun, 600,000 yung capitalization. Tapos ang sitwasyon nung COVID, emergency procurement yung palusot nila. Bakit nila yun ginamit na kumpanya? Sa infrastructure, wala namang emergency procurement eh. So, ibig sabihin, ang kailangan malaman doon, ba't yung pinalusot? Sino yung nagpalusot ng mga bilyon-bilyon piso na mga proyekto? Tapos 250,000 yung capitalization ng kumpanya. Yun, doon pa lang. Tingin ko, meron ng makakasuhan doon. Kasi meron, ibig sabihin nun, may pumayag na taga DPWH na bigyan ng kontrata yun despite wala siyang financial track record. Bukod dito, naniniwala ang mambabatas na maaari ring mapanagot na mga sangkot sa pagiging kontraktor ng kumpanyang humawak sa 2 palpak na flood control projects sa Iloilo City at Bulacan. Pangalawa, yung in-inspect ng Pangulo na sabi niya, di ba, manipis yung semento, centimeter, yung banggit ko lang, hindi naman ako nagsabi, si Pangulo naman nagsabi nun. So, Bulacan saka Iloilo. Yung sinasabi niya na manipis yung semento, manipis yung bakal, pinapunta niya yung diver, di ba? Parang maigsi. Di ba yun yung pinapaliwanag niya? Basically, hindi tumalima sa project design. Yun pa lang, mukhang may problema na doon kasi meron taga DPWH na nag-sign off doon eh. Na parang, okay na to boss. Ang kailangan lang malaman doon sa mga proyekto, sino yung pumirma doon. Napakinggan po ninyo ang tinig ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro, Representative Terry Ridon sa pareham ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nagulat si Gia dun sa bagong mong stinger, di ba? Sa oras po natin na 19 na minuto, 19 minutes makalipas ang alas 10 na morning. Uy, yahoy muna tayo sa isang report. Panukalang magtatatag ng National Flood Control Authority isinusulong sa Kamara. At sana kapag naatatag ito, mabilis talaga maaksyonan ng usaping baha. Detalye mula Patrol 30, Jelly Mendez. Isinusulong ni Surigao del Norte 2nd District Representative Bernadette Barbers na maisabatas ang inihaing House Bill 3107 o panukalang bumuo ng tinatawag na National Flood Control Authority o NFCA. Magsisilbi itong independent agency na isa sa ilalim sa Office of the President at gagawa at magpapatupad ng komprehensibong National Flood Control Master Plan ng may koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Bukod pa dito, ang NFCA ang magpaplano at magdidisenyo, magpapagawa, mag-ooperate at tututok sa mga flood control infrastructure tulad ng mga pumping station, drainage systems, floodways, water retention basins, mga dike at riverbanks. Aminado ang kongresista na malaki ang magiging epekto ng mga pagbaha mula sa pagkapinsala ng mga bahay at infrastruktura hanggang sa kabuhayan ng mga tao at serbisyo. Anya sa kabila ng bilyong-bilyong pisong alokasyon sa flood control projects ay bigo pa rin masolusyonan ang pagbaha at mistulang may overlapping sa tungkulin ang DPWH at MMDA sa flood control. Dagdag pa ni Barbers na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ay dismayado rin sa issue ng palpak na flood control project sa bansa. Kaya naniniwala siya na panahon ng magkaroon ng NFCA. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ngayon naman po isang live report. Kuha naman tayo ng update sa hearing ukol sa mga questionableng flood control projects dyan po sa may mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa may Senado, mag-report ang live si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally. Enough is enough. Ito ang binigyan diin ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta sa kanyang opening statement kaugnay nitong
pag-uumpisa ng investigasyon sa mga issue ng katiwalian at mga controversial at defective na mga flood control projects. Ay dito kay Senator Marcoleta, pagod na yung mga tao sa paglikas sa kanilang mga tahanan at maghakot ng kagamitan para lang makaligtas sa panganib na dulot ng malawakang pagbaha. Hindi anya sapat at valid na reason na sabihin ito'y dulot ng climate change. Ayon dito kay Marcoleta, pinaka-controversial na usapin ngayon, ito nga mga issue ng depektibo, questionable at mga ghost flood control projects. Matapos na marami tayong kababayan na malubog sa baha nitong nakaraang buwan dahil nga sa mga bagyo at gayon din dahil nga sa habagat. Kung saan isiniwalat pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may 15 kontratista na nakakopo ng 20% ng kabuuang budget para sa flood control projects. Ayon kay Marcoleta, panahon na para alamin sino ang mga sangkot sa anomalya at tama na daw yung mga paikot-ikot at paglilihis at tunay na problema. Dapat daw bigyang linaw yung mga kababalaghang nangyari at ano yung pinakaugat ng issue tungkol nga dito sa mga depektibo ng mga flood control projects. Iginiit pa ni Marcoleta na tila sakit ng cancer itong problema sa flood control projects na sumisira sa ating bansa. Ayon dito sa Senador, kanila i-assess yung kalidad ng mga flood control projects at gayon din i-examine nila yung mga bidding records, financial records at gayon din yung mga umiiral na batas kung ito ba'y nasusunod sa pag-award nga ng mga flood control projects. So sa mga oras na ito ay mga ilang hindi dumating sa mga imbitado sa 15 kontratista. Pero nandito itong mga opisyal, ilang kinaukulang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways, gayon din ng Department of Budget and Management at MMDA. So sa mga oras na ito ay pakinggan lang natin ang bahagi nitong ongoing na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga issues sa flood control projects. This interest on their part because this meeting is called precisely to get to the bottom of this problem. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, siguro pag when we invite them, I mean not invite, subpoena them next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin, not a small change, Mr. Chair. Yun lang po. Manifestation is noted. Okay. So yan, marami kasi mga hindi sumipot kaya sinabi ni Senator Erwin Tulfo na dapat sabihin na yung mga hindi dumalo ngayong araw nito at papaliwanagin hindi yung kung ano-ano daw mga palusot at excuses sa hindi pag-sipot sa pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat, Ma'am Selly. Bago tayo mag-weather, may sinasabi si Gia tungkol dun sa report sa Senado. Ano yung sinabi mo, partner? Na ano yung hindi nabanggit, hindi ganang malaki ang usapin ngayon sa yung drug testing. Drug testing. Oo. O nga, dapat pala natanong ko, susumigoy ako ng konti. O kasi parang ilan ba lang ba yung senador na nagpapadrug test? Si Zubiri, kasi di ba nagsabi siya na Monday magpapadrug test siya. Hindi ko lang alam kung yung ibang senador sumunod na sa yapak. Nakalimutan ko, parang alam ko may 2 senador din na magpapadrug test today. Kala ko puputok talaga yung ano na yan Oo. updates dyan Nagulat nga yung iba kasi di ba, yung inaakusahan nila na naamoy amoy Mary Jane niya doon, si di ba, Mary si Jane. Nadia Montenegro bigla nagbitiw sa kanyang pwesto bilang part ng staff ni Senator Robin Padilla. O itigan natin kung ano magiging development. Tapos yung iba mga senador, may mga stern warning sila na ibinigay, lalo na doon sa kanila daw mga staff. Pero sabi ko nga, maganda yung iniisip din na yung ibang pinapanukalan nila na hindi lang po basta staff.
maging yung mga elected officials, yung mga senador Oo, mismo. oo naman. At ako naman, saludo tayo doon sa mga senador na nauna. Oo, That took the nag-initiate initiative at mismo, nag-initiate at oo. nauna sila. Over the next course of days, sabi nga ni Gia, parang ang busy nila ngayon. No? Busy kasi ang dami nilang kailangan pag-usapang budget. At saka dapat pagkatapos ipagsabi na yon, naku, yung mga hindi nakapunta, titiyakin ko ho sa inyo, maraming magiging, hindi man delay, pero malamang maraming mas mabubusisi. Binigyan nyo lalo sila ng oportunidad na mas mabusisi yung budget ninyo, which is, dapat lang naman. Tama Kasi naman. pera ko yon, pera mo yon, pera nating Nating lahat lahat yon. na Dahil nagtatrabaho. galing yun sa buwis ng taong bayan. Ronda Pilipinas. Ngayon naman, alamin na natin latest sa lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Kung nakita nyo lang kanina yung saya at yehey ni Gia Rafael nung nalaman niyang si Waning ay lumabas na ng Oo, bansa. May kasama pang pagtalon yan. Kaso may kasama kang bad news. Oo, meron pa din. What's Oo. the bad news? Eto na nga, si Waning po lumabas na po ng park kaninang alas 5 ng umaga pero nananatili pa rin po ito sa tropical depression category. Huli po itong namataan ng si Waning sa layong 840 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Ang hangin po nasa 55 kilometers per hour pa rin at ang pagbugso abot ng 70 kilometers per hour. Kilos niya ni Waning north-northeastward sa bilis na 45 kilometers per hour. Bukod dyan, kay Waning, eto na nga, may LPA. Etong LPA, nasa labas pa rin naman po ng Philippine Area of Responsibility at may medium o may katamtamang tsansa po na maging mag-develop bilang isang bagyo in the next 24 hours. Etong LPA na to, huling namataan naman sa layong 1,675 kilometers east of Eastern Visayas. Pero bukod dyan sa dalawang yan, no, may easterlies nagbabalik. Tagal kong di Easterlies? narinig yan. Kaya nga sabi ko, nung tinitignan ko, sabi ko, Easterlies? Easterlies. So, naku, Oo. mukhang mag-i-enjoy ang mga kababayan natin dahil Southern Easterlies. Luzon, Visayas at Mindanao. Pero itong easterlies na to, bagamat hangin, mainit na hangin o ano nga yung isang term na ginagamit, yung Maalinsangan. ayun, maalinsangan. Malagkit. Oo. Bukod Parang sa yung sumang lagkit. sakto umaga, marami pa sa labas niyan. Sabi niya, magre-react, tatawanan niya. Di ba meron naman talaga ng sumang lagkit? Oo. Ay, gutom ka na naman. Oo, actually. Bukod sa mainit na hangin at maalinsangan nga po ito, maaari rin po itong magdala ng mga pag-ulan. Samantala, dako po tayo sa ating 3-day weather outlook para sa mga lalarga po. Lalo na itong ating outlook 3 araw hanggang Friday na po ito. Metro Manila, for 3 days ngayon, ayun lang. Uy, paalala, August 21 is a holiday. Enjoy po. 22 is a VL Day. Bigla ang leave day. Ayan ha, huwag kalimutan ng VL. Basta magpaalam na lang para safe. Boss, may papaalam si Gia mamaya. Hoy! Off air. Nanahimik Go. ako. Eto, Metro Manila for 3 days straight from Wednesday to Friday. Maaari pong magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero ang Wednesday, sasamahan pa po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero ang araw po may tsansa pa rin naman po na sumikat. 26 to 32 degrees Celsius sa expected temperature sa Metro Manila. Metro Cebu, puro rin po thunderstorms bukas Wednesday. Pero ang inyo pong Thursday and Friday, asahan po ang mga ulan. Pero may thunderstorms pa rin nakasama. Pero ayon sa forecast, magpapakita pa rin po si Haring Araw. 25 to 31 degrees Celsius naman ang expected temperature. Ganun din ang magiging temperatura sa Thursday and Friday ng Metro Davao. Pero ang Wednesday po ninyo, medyo kalmado naman po. Maulap po ang kalangitan bukas ayon sa forecast. Temperature 24 to 32 degrees Celsius. Ayan, Samantala. ano ba yan? Ano yan na ba yung favorite namin ni Ano Paring yan? Maner? Ano yan? Yung sunrise sunset ba yan? Oo. Ayan, sige. Ang sabihin mo ay tumila ako ang manok sa sunrise, ha? Ika natin Okay, kung sige, titila sige, ako sa'yo. Sige. Samantala, tumilaw ka manok. Kaninang 5:43 a.m. Pumiyok. Grabe naman yun. Pumiyok, parang si Ian Articona. Pagigising na ng manok. Pare, kanina nandun kami sa studio. Alam mo ang sabi niya? Good morning! Wala na! Huwag ikakat. Yan, wag ikakat. Yun ang importante. Nag-ing manok kasi pag bigyan nyo, nakagigising lang. Alaga ni Ian yan. Nag-a-adjust Pumiyok pa eh. yun. Oo. Barado pa yung dito niya. Samantala, araw po lumubog naman. Mamaya. Parang may tatadyak sa'yo eh. Kaya nga eh. Parang pagkaganon ng paa. Parang kailangan ko mag-ingat maglabas. Lulubog pang araw mamaya ang 6:17 p.m. Yan muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero ngayon, tanggap muna tayo ng isang report.
PCSO na mahagi ng emergency equipment sa Philippine Army 522nd Engineer Construction Battalion. Report mula kay Maine Barreto. Nagabot ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Philippine Army 522nd Engineer Construction Battalion matapos itong mag-turnover ng iba't ibang medical device at rescue at emergency kits. Pinangunahan ni Assistant General Manager for the Charity Sector, Attorney Lauro Patiag, ang pamamahagi ng mga kagamitan at personal itong tinanggap ni First Lieutenant Janine Ikdang ng Philippine Army. Lubos ang pasasalamat ni First Lieutenant Ikdang sa PCSO dahil malaking tulong ang mga kagamitan ito upang mapalakas ang kakayahan ng kanilang grupo sa pagtugon sa sakuna at emergency. Kabilang sa mga ipinagkaloob ay 2 blood pressure apparatus, 10 searchlights, 5 shortwave radios, 2 rescue ropes, 5 stretchers, 15 helmets, 9 na life jackets at 100 first aid kits. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility o CSR program ng PCSO na layong maghatid ng inklusibong tulong sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinapalakas ng PCSO ang kahandaan at mabilis na pagtugon sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng iba't ibang organisasyon. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal dahil sa PCSO. Basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Bago ako magpatuloy sa balita, gusto ko mag-good morning ulit sa mga kaibigan natin sa Land Transportation Office. Ayun. Good morning po sa inyo. Gusto ko kayo makausap. Gusto namin kayo makausap ilang araw na pero ang nakuha daw namin ay toot, toot, toot. Alam naman siguro ninyo na panaalala ko tuloy si Paring Jun isang beses, no? Turut, turut. Kung hindi yon, toot, toot, toot. Sana sa susunod naman na marinig ng aming kakausap sa inyo hello po. Para naman malinawan kasi ang daming issue na gusto pag-usapan. Kaya again, kung kayo ay nakikinig at nasa LTO, isang malupit na good morning sa inyo. Ronda Pilipinas! Naka-alerto pa rin ang Department of Health o DOH sa kabila ng unti-unting pagbaba ng kaso ng leptospirosis. Ayon sa DOH, nananatiling aktibo ang leptospirosis fast lane sa 49 na ospital ng DOH sa buong bansa. Ang pananatiling aktibo ng mga leptospirosis fast lane ay para agad nilang matulungan ang mga pasyenteng posibleng tinamaan ng nasabing sakit dahil sa paglusong po sa baha. Base sa datos ng kagawaran, 200 na leptospirosis cases ang naitala kada araw noong August 3 hanggang 9 pero bumaba na ito at nakapagtala na lamang ng 10 kaso, 10 cases mula August 10 hanggang 14. Ronda Pilipinas! Samantala, sa iba pang balita, naghain na ng administrative complaint laban sa ilang pulis ang ama ng isang sakristan. Uy, medyo malapit sa puso ko to ng isang sakristan na namatay dahil po sa leptospirosis matapos lumusong sa baha sa paghahanap sa kanya sa Malabon City sa kasagsagan ng bagyo noong buwan ng Hulyo. Sinamahan ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David si Jason De La Rosa para maghain ng reklamo sa National Police Commission ng NAPOLCOM sa Quezon City. Reklamong arbitrary detention, perjury at incriminating innocent persons ang inihain ni De La Rosa laban sa ilang pulis Caloocan dahil sa pag-aresto sa kanya at pagpapakulong sa maliit na kasong hindi umano niya ginawa. Tinawag ni Jason na pangsakto ang pagkakaaresto sa kanya para lamang maabot ang kota ng mga pulis. Tiniyak naman ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan na mananatili silang nakapanig sa katotohanan at justisya at tututukan ng reklamo bilang patuloy na hindi nakahihigit ang mga pulis o sino man sa batas. Una nang napaulat na lumusong sa mga binahang kalsada sa Caloocan ng anak ni Jason na si Dion para hanapin siya matapos hindi makauwi ng bahay noong July 22. Pero inaresto ang ama dahil umano sa paglalaro ng Caracruz. Ronda Pilipinas! 39 na minuto na, 39 minutes makalipas ang alas 10 ng morning. Hoy, meron tayong isang report.
Hainan, bagong sentro ng turismo at negosyo sa China at China Walk Hainan Joint Media Tour at ASEAN Partners Media Workshop nagsimula na. Meron tayong special report sa ating special correspondent mula kay Gargar, Angela Bainyo. Ang Hainan, isang tropical island sa southern China, ay mabilis na umuunlad bilang bagong sentro ng turismo at negosyo. Gamit ang Free Trade Port Program, layunin ng gobyerno ng China na paunlarin pa ang kalakalan sa Hainan. May mga tax benefits at mas madaling trade rules. Dumarami rin ang mga turista lalo na sa Sanya dahil sa magagandang beach, magagandang resort at visa-free entry para sa mga dayuhang mula sa higit 50 bansa. Tinututukan din ng pamahalaan ang paggamit ng malinis na enerhiya at ang pangangalaga sa kalikasan para masiguro ang ligtas at tuloy-tuloy na pag-unlad ng isla. Samantala, formal nang binuksan ang China Walk Hainan Joint Media Tour at ASEAN Partners Media Workshop sa isang seremonyang pinangunahan ni Mr. Wang Bin, miyembro ng Standing Committee ng Hainan Provincial Party Committee at Minister ng Publicity Department. Nagpahayag ng pasasalamat si Mr. Wang sa China Media Group sa matagumpay na pag-oorganisa ng event at sa mga media outlets mula sa ASEAN sa patuloy na suporta para sa Hainan Free Trade Port. At this crucial moment when Hainan is advancing the island-wide customs operation of the Hainan Free Trade Port and expanding its openness, I am delighted to gather with you in the beautiful city of Sanya. For the launch ceremony of the China Walk, discover Hainan Joint Media Tour and ASEAN Partners Media Workshop. On behalf of the Publicity Department of the Hainan Provincial Party Committee, I extend a warm welcome to all leaders and guests participating in this event. I also express my heartfelt gratitude to China Media Group and ASEAN media outlets for their care and support for Hainan. Dagdag pa niya, layunin ng programa na itampok ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, mayamang kultura at lumalagong industriya ng turismo sa Hainan. Mula dito sa Hainan, China, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Gar, wag mong kakalimutan yung lumpia namin, ha? Masarap daw yun dyan, balita ko. Marami ba tayong report makukuha dahil si Angelo ay nasa Hainan niya, nasa China. All throughout the week, magbibigay siya ng updates dun sa pinuntahan niyang media summit. Samantala, tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report. Mga benepisyaryong gumagamit ng ayuda sa online gambling, posibleng matanggal sa listahan ng DSWD. Dapat nga hindi na nabigyan in the first place. Report mula ka Patrol 38, Jen Patrolya. Binalaan ng Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo nito na huwag gamitin sa sugal ang ibinibigay na ayuda. Batay sa inilabas na kautusan, inatasan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng tagapagpatupad ng programa na ipaalala muli sa mga benepisyaryo ang patakaran, palakasin ng post-distribution monitoring at paigtingin ang grievance mechanism upang agad na matugunan ang mga reklamo ng paglabag. Ibinabala rin ng kalihim ng sinumang mapatunayang gumagamit ng ayuda para sa online gambling ay maaaring matanggal sa listahan ng mga benepisyaryo at ma-disqualify sa pagtanggap ng anumang tulong mula sa pamahalaan sa hinaharap. Ang hakbang ng kagawaran ay kaakibat ng pagtutol ng Marcos administration laban sa online gambling na kamakailan lamang ay pinagtibay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kautusan nitong tanggalin ang ugnayan ng mga e-wallet sa mga gambling platform. Hinimok naman ni Secretary Gatchalian ang mga benepisyaryo na maging responsable sa paggamit ng ayuda upang matiyak na matutupad ang pangunahing layunin nito na maibsan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Alokasyon ng Kamara sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program aabot sa 17.20 billion pesos. Report mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Aabot sa 17.20 billion pesos ang alokasyon ng Kamara sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEPA. Halos kalahati ito ng 2025 budget ng kapulungan na halos 34 billion pesos. Sa nasabing halaga, mahigit 6 billion pesos dito ay ilalaan
para sa personal services at 10.74 billion pesos naman para sa maintenance at iba pang operating expenses, habang walang alokasyon para sa capital outlay. Batay sa 2026 NEP, ang House of Representatives Electoral Tribunal o ang HRET ay mayroong alokasyon na 255.9 million pesos na malayo sa 1.1 billion pesos na proposal. Habang ang Senado naman ay may alokasyon na 7.5 billion pesos para sa susunod na taon na mas mababa sa dating 13.9 billion pesos na 2025 budget ng mataas na kapulungan. Ang Senate Electoral Tribunal o ang SET ay may pondong 329 million pesos, habang ang Commission on Appointments o CA ay may lagpas na 1 bilyong pisong alokasyon. Ito si Patrol 30. Jenny Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Ay nagmamadaling flash report! DWIZ Flash Report! Yung motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema hinggil po doon sa impeachment kay VP Sara, sinagot na po ng kampo. Live magbabalita si Patrol 38 Jen Patrolya. Jen! Kinumpirma na mismo ni Attorney Michael Paua, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na nagsumite na sila ng komento o bilang pagtutol laban sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema hinggil sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayon sa kampo ni VP Sara, nais nilang igalang ang sub judice rule at ang proseso ng hudikatura, kaya't hindi muna sila magbibigay ng panayam o karagdagang pahayag sa media. Pero sinabi ng grupo na kahapon ng hapon ay naisumite na nila ang kanilang komento. Humingi naman ng paumanhin sa media ang kampo ni Vice President Duterte dahil hindi sila magbibigay ng kopya bilang paggalang sa korte. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas sa oras natin na 10 minuto na naman po bago mag alas 11 na morning. Yahoy! Tanggap tayo ng isang live report. Tanggapan ni Senator Loren Legarda, zero tolerance umano sa illegal na droga. Live report mula ka Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally. Zero tolerance o hindi ko konsentihin ang opisina ni Senator Loren Legarda pagdating sa illegal na droga, maging sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng vape at pagsusugal. Ito niyag ni Senator Legarda makarang igiit na dapat maging modelo silang nasa gobyerno sa integridad at professionalism sa kanilang tanggapan. Iniutos na rin ni Senator Legarda ang mandatory drug testing ng kanyang mga kawani matapos ang report tukol sa dating staff ni Senator Robin Padilla na pinaghinalaan na nagmarihuana. Tiniyak ni Legarda na may kaukulang hakbang laban sa magpupositibo sa paggamit ng illegal drugs. Isasagawa magiging sorpresang drug test sa opisina ni Legarda sa pagkipag-ugnayan o koordinasyon ng Senate Medical and Dental Bureau sa accredited na drug testing laboratory at alinsunod sa patakaran ng Civil Service Commission. Sinabi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kasunduan nila sa minority bloc na magpa-drug test kasama ang kanilang mga staff. Una nang nagpa-drug test si Zubiri at kanyang mga staff at iba pang mga minority senators na magpapa-drug test din sila at ang kanilang mga staff. Itong sina Senator Panfilo Lacson, Risa Hontiveros at Minority Leader Tito Soto. Ngayong araw naman magpapa-drug test si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang mga staff kung saan sinabi ni Tulfo na agad daw niyang sisibakin ang sino man sakali na may magpositibo sa kanyang mga staff. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, Pasimpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman po, report mula sa Metro Patrol. Mga residente sa Santa Maria, Bulacan nagprotesta kontra sa pagtatapon ng basura sa dump site sa kanilang lugar. Magbabalita si Kuyang Louie Angeles. Yes, patuloy sinasagawang barikada o protesta ng mga mamamayan sa barangay mahabang mag-asawang Sapa dahil sa matinding baho ng mga basura na itinatapon dito. At ito ay hindi naman sinasabi ng pamahalang bayan na MRF
ang naturang lugar, subalit sa kabundok na basura, ito ay malinaw na dump site. Kaya tinututulan ngayon at ayaw papasukin ng mga mamamayan doon ang mga truck ng basura para muling magtambak pa dahil talagang ilang pung taon na nilang tinitiis. Ngayon lang sila nag-alsa na para i-petitionin ang naturang mga illegal na pagtatapon ng basura at ito'y paglabag sa Republic Act 9003. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Diagos para dito na mo todo lakas. DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Ngayon naman po sa ating sports news, Creamline Cool Smashers sumataw sa ika-18 podium finish sa Premier Volleyball League. Sports news mula kay Boss Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umalo ng bronze medal ang Creamline Cool Smashers sa 2025 Premier Volleyball League on Tour matapos talunin ng Signal HD Spikers sa straight sets na may 25-17, 29-27, 25-17. Pinanguna ng veteran opposite hitter na si Michelle Gumabo ang kupunan gamit ang 21 points mula sa 16 attacks, 3 blocks at 2 aces. Dumagdag naman sina Gemma Glanza na nagambag ng 13 points at Alyssa Valdez na nagtala ng 12 points. Ito na ang ikapat na bronze medal ng kupunan, dagdag sa kanilang 10 kampyonato at ika-18 podium finish ng Creamline sa kasaysayan ng PVL. At yan ng Sports News. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest. Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Reklamo ni Bella Padilla, inaksyonan agad ng Bureau of Customs. Kung ano ito, alamin sa iSpotted Report, Di Anton. Para sa aking balitang showbiz, tapos na ang problema ni Bella Padilla sa mataas na tax na sinisingil sa kanya ng Bureau of Customs dahil sa kanyang mga pinamili sa abroad sa pamamagitan ng online shopping. Ito'y matapos na aksyonan agad ng BOC ang reklamo ng aktres nang makarating ito sa kanilang tanggapan. Personal na tinawagan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno si Bella sa pamamagitan ng manager nito upang ma-address ang concern ng aktres. Sa pamamagitan ng kanyang ex-account, nagpasalamat ang aktres kay Nepomuceno dahil sa pagpapaliwanag nito sa kanyang tax na umabot ng 4,600 pesos para sa mga imported shampoo at skincare products na kanyang pinamili worth 11,000 pesos. Kaugnay nito, agad na ipinag-utos ni Nepomuceno ang pansamantalang pagtanggal sa tax calculator ng BOC sa mismong website nito upang ma-improve ito at hindi na magkaroon ng mga katulad na issue. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang DSWD maglalabas ng mga bagong PWD IDs. Kumpirmahin natin ngayon kung fact or fake. Nagsisilbing malaking tulong ang PWD ID sa mga taong may espesyal na pangangailangan dahil may kapangyarihan ito na makapag-avail ng discount sa iba't ibang produkto. Bukod dyan, nagbibigay din ito ng pribilehiyo sa mga PWD na maging prioridad. Pero dahil sa talamak na kaso ng maling paggamit ng mga PWD IDs, maglalabas na raw ng bagong ID ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para maiwasan na ang pang-aabuso sa mga benepisyo ng nasabing ID. May katotohanan nga ba ito? Patunayan mo na yan dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Magtutulungan ng DSWD at National Council on Disability Affairs o NCDA sa pagpuksa sa pagkalat ng maling paggamit ng mga pekeng PWD IDs sa pamamagitan ng pag-i-issue ng Unified ID System. This is one of the initiatives of the Department of Social Welfare and Development and the National Council for Disability Affairs to address the issue on the proliferation of fake persons with disability IDs and the misuse of the benefits and privileges according to this accorded to the vulnerable sector in accordance with the Republic Act 10754.
Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nagkalat ang mga peking PWD IDs na ginagamit para manlamang katulad ng pagkuha ng mga diskwento at iba pang benepisyo at para maging priority na siyang nagiging dahilan para maantala ang pagtanggap ng mga PWD sa kanilang mga pribilehiyo. Bukod sa actual na ID, ma-access na rin ito digitally sa pamagitan ng mobile app o web portal. Una na itong inilabas sa San Miguel, Bulacan na susundan sa 34 pang mga lokal na pamahalaan kung saan 200,000 na mga PWD ang makikilahok. Ilulunsad ang pilot testing sa Parang, Maguindanao, Carmona, Cavite, mga lungsod sa Rizal Province, Cainta, San Mateo, Santa Rosa, Teresa at Antipolo, Kalibo, Aklan, Malay-Balay, Bukidnon at marami pang iba. Kung kaya ang balita na maglalabas ang DSWD ng panibagong PWD IDs para malabanan ang maling paggamit sa mga benepisyo nito ay isang fact. Para sa Fact or Fake, Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. At bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo magpatama quote for today. Hindi pa huli para tuparin ang matagal mo ng pangarap. Habang may buhay, may pag-asa, kaya push nyo lang ng push ang inyong mga pangarap. At bago tayo magpaalam, tayo magbigay pugit. Bumati muna sa isang dumadagong-dong at naglalagab live na ating kasamahan sa DWIZ Aliw Audio Tech. Si si Kuyang Fred Bellamala. Happy birthday, paring Fred! Sana'y ma-enjoy mo kami sa sound trip mo. At isisingit ko na rin, happy birthday sa better half ni Bossing, si Ma'am Rene Antenar. Ma'am Rene, happy birthday! Happy birthday! Kaya ako ang nakikita ninyo ngayon dito. Ayan. Huwag niyo po kalimutan, Ma'am Rene, yung masarap na salmon. Masarap gumawa si Ma'am Rene ng salmon. At yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok natin ngayong morning sa Ronda Pilipinas. Samahan niyo ulit mamaya sa News Scoop alas 4 ng hapon. Pero ngayon, ang tabayanan ng susunod programang Yes Yo, Topacio. Kasama si Attorney Ferdy Topacio at si OG Yahoy, Miss Juvie de Guzman. Yun, maraming salamat Pilipinas. Ako po yung naging tagapagbalita sa ngalan ni Dennis. Fake, no room. Rom! Dennis Antenor Jr. Ako po si Darrell Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kay bumaba, I got a mission, pumunta sa top. Buhay mahirap gawin. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga